Pwede bang kasuhan, halimbawa, si Maria Ressa for her mistake in saying 11 million instead of 11,000? This is such a big public broadcast. It's give us a sense of how many staff, how many people it reaches. Beverly, this is a network that has about 11 million employees. When I was heading the news group, it had a market cap of about $450 million US. To level up from 11,000 employees ng ABS-CBN to 11 million. And if she was talking to foreign press, siya naman din po ang magkakaroon ng credibility problem kasi masyadong malaking difference. Ang Presidential Communications Operations Office o PCOO sa inilabas na mga ulat ng ilang international media na si Pangulong Rodrigo Duterte ang may pakana ng pagpapasara sa ABS-CBN. Ayon kay PCOO Secretary Martin Andanar, hindi patas at masyadong malisyoso ang nasabing aligasyon dahil ang National Telecommunications Commission o NTC at ang Kongreso ang nangangasiwa sa franchise application ng ABS-CBN. Paliwanag ng kalihim, ipinatigil ang operasyon ng naturang network dahil wala itong prangkisa at hindi dahil nagalit ang Pangulo sa istasyon. Dagdag pa niya, usapin ito ng legislative franchise at hindi ng press freedom. Tiniyak din niya na buhay ang demokrasya at malayang pamamahayag sa bansa. Sa kaugnay na ulat na nawagan ng Malacanang na itigil na ang pagtuturoan kung sino ang responsable sa hindi pagkakapasa sa prangkisa ng ABS-CBN. Ayon kay Presidential Spokesman Harry Roque, hindi napapanahong magsisihan ngayon dahil nahaharap sa krisis ang bansa. Aniya, dapat samantalahin ng Kongreso ang isang buwang sesyon upang pag-aralan kung ipapasa o hindi ang franchise renewal nito. Dagdag pa ni Attorney Roque, dapat sabihin na lang ng mga mambabatas sa taong bayan kung ayaw nila itong bigyan ng prangkisa dahil sapat naman ang kanilang panahon para pagdesisyonan ang kapalaran ng nasabing media giant. Questionable para sa nakakulong na si Senator Leila de Lima ang neutrality ni Pangulong Rodrigo Duterte sa nangyaring pagpapatigil sa operasyon ng ABS-CBN Corporation. Ipinagtataka ni de Lima kung bakit sa pagkakataong ito ay hindi pinanghihimasukan ng Pangulo ang issue ng ABS-CBN franchise. Sinabi ni de Lima na hindi man lang pinagsabihan si Kalida o ang National Telecommunications Commission kahit nasa kapangyarihan naman ito ng Presidente. Tinawag rin ni de Lima na ipokrito ang Pangulo at sinabi na insulto sa kataninuhan ng publiko ang pagsasabi na neutral ito sa issue. Ipinunto ng senadora na paulit-ulit na binalaan at inalipusta ng Pangulo ang ABS-CBN na dahilan kung bakit anya inupuan ng mga kaalyado nito sa Kongreso ang panukalang franchise renewal. Pwede bang kasuhan, halimbawa, si Maria Ressa for her mistake in saying 11 million instead of 11,000? I this after. Okay, so ang ano ko dyan is I think it was an honest mistake, or even if it wasn't an honest mistake, it was a mistake, and I don't think she intended to level up from 11,000 employees ng ABS-CBN to 11 million. And if she was talking to foreign press, siya naman din po ang magkakaroon ng credibility problem kasi masyadong malaking difference. Ngayon pa man, assuming that she did intend it, which I doubt, if she did intend it and say that it was 11 million or something like that, or even if it wasn't, let's say, what if she said, kasi remember yung sa EJ case, parang hugot yung number hugot kung she pulled it out of her ear or something like that. So let's say that she did increase the number, not by but by an amount that is still believable, and she intended it at ang intention niya ay para makakreate ng gulo. So kapag ganon, then meron tayong we can examine yung actions niya kung meron ngang criminal liability dito. Dito kasi pumapasok yung mga inciting to sedition, inciting to rebellion. Kung yung binibigay mo na impormasyon ay panghihikayat o bahagi ng panghihikayat para umalsa ang taong bayan o tanggalan ng poder, o tanggalin sa poder, tanggalan ng mandato na legal ang isang public official or tanggalin yung ability ng official na yon to perform his functions. So kapag ganon, may intention na ganon at hindi po simple mistake o hindi yung honest mistake,
Pagdating kasi kay Maria Ressa, ang hirap gamitin yung term na honest, no? So, pero, gayon pa man, assuming that it was an honest mistake, wala naman pong kaso dyan. Assuming that it was a dishonest mistake, it will depend on the intention and on what she said tended to do. So, kung ang tendency, halimbawa, false publications under Article 154 ng Revised Penal Code, ang mangyayari dyan is titignan yung tendency to affect the public interest, kung magkakagulo, or it will cause, it will affect the public interest. Kapag yung intention ay dito sa panahon ng pandemic ay para mag-cause ng anxiety, anarchy, confusion, ganyan, then it falls under the Emergency Powers Act. So yung mga ganon. So you will always look at the intention and the tendency doon sa kanyang sinasabi. Alam ko nanggigigil tayo kay Maria Ressa, pero we also have to distinguish yung kunwari, if it was really just a simple mistake, then kailangan natin pagbigyan na pagkakamali niya yun. Pwede naman natin siyang asarin, di ba? Pwede naman natin. Free speech din po yung pang-aasar natin. Free speech din po yung yung pagsasabi natin na you're really bad at math. Magsama kayo ni Leni Robredo, ganyan. And, sige, I can forgive yung mistake mo making 11 million, but we cannot forgive your mistake of turning a zero into 133 million in tax liabilities into a zero. So, meron din ganon. So, yung tax liability niya is a completely different number that she cannot make excuses about. She needs a legal defense. Okay? So, check ko muna yung mga mas tingin ko, ang dapat talagang pinagsasabihan ay si Mr. Coco Martin. Kasi yung yung kanyang, in English we would call it a fulmination, yung rant niya online, at yung sinasabi niya, hindi na dapat tayo manahimik, dapat we have to do something about it. Yun, medyo skirting na siya, malapit na siya sa inciting to sedition. Malapit na talaga. Kasi kung sinabi niya, hindi yung, kasi ang hikayat niya was to speak up, legal yon. Pero kung yung hikayat niya ay umalsa na, o tanggalin natin sa posisyon ng presidente, o magrebelyon, or to raise arms against the government, ayan na siya. Inciting to sedition, inciting to rebellion, yun na yung papasok na yung mga criminal cases na gano'n. So, babantayan din natin itong mga artista na nagaganyan. Ngayon, si Kim Chiu, my only piece of advice is huwag kayong hihingi ng legal advice or kukuha or tatanggap ng kahit anong advice sa legal dito kay Kim Chiu. Okay? So, wala kayong mapapala sa ganon. So, ayaw natin ng as much as possible, we don't want to insult them. Hinahabaan ko na lang yung pagkaintindi ko sa kanila, pero you don't have to do what I'm doing. Kasi natatawa ako dun sa mga hirit dun kay Cardo, dito nga kay Coco Martin, kay Kim Chiu, and they're so hilarious, lalong-lalo na itong kay Drew. Pero ako kasi iniisip ko, ang natamaan sa kanila yung kanilang hanap buhay, so ini-expect ko talaga na magagalit sila. However, if they want to rant online, ibig sabihin, they're free and open for criticism dapat. So, you have to be ready if you're going to do something like that, if you're going to rant online. Di syempre, ang dami ba namang meron, ang dami ba namang hihirit. At lalong-lalo na, yung mga ganyan, when you hold yourself out, gusto mong sumikat, bumababa na yung tumataas yung evidentiary requirement for malice, dahil public figure na sila. So, libel is harder to prosecute kapag ganon. Manat! Tip-tapan to Wait lang. Kapamilya, laban natin to, laban nating lahat. So, ang laging binabato sa amin, law is law, law is law. Paulit-ulit. Hindi ka graduate ng law, huwag ka magsalita. Kayo na nagsasabi sa amin kung graduate kami ng law. Graduate ka din ba ng law? Wait lang
Wala naman ho ata sa amin nagsasabi na graduate kami ng law. Wala rin man naman sasabi sa amin na ikaw graduate ka bang ng law. Pero kami ho, hindi ho kami nagmamagaling. Ha? Pagdating ho sa batas. Kaya nga ho, ang tanong lang namin, simpleng-simple lang ho ang tanong namin. Ang tanong namin, meron ba kayong hawak na franchise o wala? Yun lang ang tanong. Huwag na ho tayo magpaikot-ikot. May franchise ba kayo o wala? Kung meron, di tuloy yung ligaya. Kung wala, tumigil na kayo. Yan ang ginawa sa inyo. Okay? Huwag na ho tayo dumaan sa napakaraming batas. Simple lang naman ho ang batas na sinasabi, ha? Hindi mo kailangan maging abogado para maintindihan ng batas. Kung ang logic mo, kailangan mo maging abogado para maintindihan ng batas, aba. Paano naman yung mga kababayan natin? Hindi na sila makakabuhay na maayos kasi hindi nila alam yung batas dahil di sila abogado. Ngayon, sinasabi mo sa amin na ganito, lo. Simple lang naman ho. Ang batas, pag may franchise, pwede. Pag wala, hindi pwede. Madali lang intindihin ho yun. Dalawa lang. Pwede o hindi. Meron o wala. Simple. Miss Kim Chiu, ha? Ito, pakinggan pa ho natin. Alam ka ba sa batas? May alam ka ba sa nangyayari ngayon? May alam na panood mo ba yung Senate hearing ng ABS sa Senado? Alam mo ba? Andali. Hindi ho Senate hearing yun, Miss Kim Chiu. Ha? Yun po ay presko ng ABS-CBN sa Senado. Hindi ho yung Senate hearing. Okay? Linawin lang ho natin bakit to. Ang Senate hearing ho, dapat nandun lahat ng panig. Kaliwat, kanan, anti, and pro. Ang naandun lamang po, ha? Sabi nga ho ng mga ibang mga empleyado ng dating ABS-CBN, sabi nila journally, yung mga union na naandun, yun yung mga union na pro ABS-CBN. Yun yung mga union na ayaw na lang nilang banggitin pero mukhang nabayaran. Hindi naman nila sinasabi, pero ang mga tuta ng ABS-CBN, ng mga amo nila, so yun ho yung mga nandun. So sa madaling salita ho, wala hong doon, walang nag-antay. So hindi ho natin matatawag na hearing yan. Ano ang tawag ho dyan? Presscon. Okay? Presscon ho ang tawag dyan. O tuloy, banat. Ano yung sinasabi mo? So, law. Ibig sabihin batas. So, kaya ginawa ang batas sa isang democratic country na kung nasaan tayo ngayon is para maging pantay-pantay ang lahat ng tao. O yun! Nakakuha mo, Miss Kim Chiu, ha? Pantay-pantay ang tao, ha? So, pag hindi, iyan nga ho ang aming pinagdidiwang. Ngayon, no, pantay-pantay na. Pantay na ho ang mahihirap at ang mayayaman. Bakit ho? Sa pagkakataon na ito, yung boss na oligark o yung mga yayaman na mga boss ninyo, pinasunod sa batas. Sa madaling salita ho, pumantay ho ang batas ng mga mahihirap sa mga mayayaman. This time, yung batas na ito walang kinikilalang pera, walang kinikilalang alta syudad, walang kinikilalang yaman. Ngayon, tama ka. Ang batas ay batas. So, ito na ho. Pumasok na ho tayo sa batas na tama. Ha? Sige, Kim Chiu. Sayang ang ganda mo. Ganda-ganda mo pa naman, ho. Habang pinapanood kita, napapa-smile ako. Okay, pasok. Classroom may batas. Bawal lumabas o bawal lumabas. Pero pag sinabing nag-comply ka na bawal lumabas, pero may ginawa ka sa pinagbabawal nila, inayos mo yung law ng classroom nyo at sinabmit mo ulit, ay pwede na pala ikaw lumabas. So kung wala ka namang nilabag na batas, bakit ka ipapasara ng isang NTC na pag-aari ng gobyerno? Sandali, napunta naman tayo sa school ngayon. Anyari? Ba't napunta tayo sa eskwelahan? Ha? Parang ulitin nga natin yun, medyo ako dun, ha? Ewan ko ba kung si Lenny Robredo teacher nito sa eskwelahan niya? Ha? Ulit. Oh. Democratic country na kung nasaan tayo ngayon is para maging pantay-pantay ang lahat ng tao. Tama yan. Sa classroom may batas. Classroom. Bawal lumabas o bawal lumabas. Dali. Pero paano pag may I go out? Pwedeng lumabas. Di ba? Pero sa ABS-CBN, walang may I go out. Walang ganun. Sa classroom, pwede ho. Pag nagtaas ka ng kamay, Ma'am, may I go out? Pag sinabi ng teacher, you may go. Ibig sabihin, pwede na. Wala nang batas-batas. Di ba? Banat. Pag nag-comply ka na bawal lumabas,
pero may ginawa ka sa pinagbabawal nila, Ano yun? So pag nag-comply ka sa batas, tapos yung pinagbabawal nila, pwede na? Ano yun? Ano yun? Parang naguluhan ako dun ah. Ulit, rewind natin to si si Lenny Robredo, si Kim Chiu. Okay. lumabas. Pero may ginawa ka sa pinagbabawal nila, inayos mo yung law ng classroom nyo at sinubmit mo ulit, ay pwede na pala ikaw lumabas. Sandali. Meron bang law sa classroom? May batas ba ngayon sa classroom? Parang, ewan ko, rules and regulation, pero not batas. Ulitin natin, Kim Chiu, medyo naguguluhan ako sa'yo, ha? Na bawal lumabas. Pero may ginawa ka sa pinagbabawal nila, inayos mo yung law ng classroom nyo at sinubmit mo ulit, ay pwede na pala ikaw lumabas. So kung wala ka pagka sinunod mo yung, ano ba yun? Naguluhan ako, Nakanangweteng Kim Chiu, Kim Chiu, na medyo nayayanig ako dun, wag yung batas, sinunod mo, tapos pwede mo nang inayos, pwede ka nang lumabas. Yung batas nga, bawal kang lumabas. Pero inayos mo, pwede ka nang lumabas. Ulitin nga natin, Kim Chiu. Andali medyo ginugulo mo yung mundo ko, Ay nako, ikaw na ba si Mr. Right? lumabas. Pero pag nag-comply ka na bawal lumabas, pero may ginawa ka sa pinagbabawal nila, inayos mo yung law ng classroom nyo at sinubmit mo ulit, ay pwede na pala ikaw lumabas. So kung wala ka namang nilabag na batas, bakit ka ipapasara ng isang NTC na pag-aari ng gobyerno? Umihingi ho ako ng tulong sa inyo, mga netizen. Pwede niyo ho bang ipaliwanag sa akin yung sinasabi ni Kim Chiu? Hindi ko talaga maintindihan eh. Aminin ko po, ako po ngayon ay nayayanig ang aking kaisipan. Sa lalim ng aking pinag-aralan, hindi ko ho maintindihan ang sinasabi ni Kim Chiu. Pwede ho ba nakikiusap po ako sa inyo? Parang awa nyo na, paki-explica sa akin. Ulitin natin please. Lahat nababasa ko yung inyong message, yung inyong comment sa Banat by Page. Paki-explain naman po sa akin, parang awa nyo na. Paki-explain. Hindi ko talaga naintindihan. Naawa, ko eh. Ulitin ko lang pasensya na talagang Ulitin, Kim Chiu, daanin mo na nga lang ako sa smile. Wow! Ay nako, Kim Chiu, parang gusto kita ipalit yung iba na. Go. Is para maging pantay-pantay ang lahat ng tao. Sa classroom may batas. Bawal lumabas o bawal lumabas. Pero pag nag-comply ka na bawal lumabas, Tapos? pero may ginawa ka sa pinagbabawal nila, inayos mo yung law ng classroom nyo at sinubmit mo ulit, ay pwede na pala ikaw lumabas. So, bawal ka nga lumabas. Sa bandang dulo, pwede ka nang lumabas. Dahil nag-comply. Pambira ka, Kim Chiu. Gulo nun Sabi mo, ulitin ko alam mo na, medyo naintindihan ko na mga kakosa. Sinasabi niya, pag bawal lumabas. So pag nag-comply ka na bawal lumabas, sinunod mo na yung batas ng classroom nyo, pwede ka nang lumabas. Tama ba intindi ko? Hindi, ako, nagpapakumbaba ako sa inyo Gusto ko maintindihan yung lalim at tarok ng pag-iisip ni Kim Chiu. Hindi ko kasi alam kung anong Harvard ba meron itong pinanggalingan eh. Ulitin natin Pasensya na akong paulit-ulit kasi gusto ko talagang maintindihan eh. Alam mo naman si Kim Chiu, gusto kong intindihin yan eh, di ba? Ulitin natin para makinig ko kayo uli. Makinig kayo. Sabay-sabay natin intindihin si Kim Chiu. na bawal lumabas. Dali lang. Ulitin natin sa simula. Go, Kim Chiu. Sa classroom may batas. Bawal lumabas o bawal lumabas. Pag nag-comply ka na bawal lumabas, pero may ginawa ka sa pinagbabawal nila, inayos mo yung law ng classroom nyo at sinubmit mo ulit, ay pwede na pala ikaw lumabas. So kung wala ka namang nilabag na batas, bakit ka ipapasara ng isang NTC
na pag-aari ng gobyerno. Samantalang may ibang franchise channel. Andali mga kaso. Hirap na hirap po ako. Grabe ho. Sumakit ho yung ko. May gamot ho ba dyan? Gusto ko ng gamot. Ano bang pwedeng gamot dyan? Sumakit ho talaga yung ulo ko. Kim Chu. Parang awa mo na. Ang kit-kit mo pero ilagay mo naman yung itama mo yung utak mo sa kakitan mo. Sayang naman. Ang ganda mo eh. Pero yung batas ng classroom, wag lumabas. Pero pag nag-comply ka na doon sa batas ng classroom, pwede ka nang lumabas. Kasi nga, yung batas is bawal lumabas. Pero pag nag-comply ka na, pwede ka nang lumabas. So, hindi mo na sinunod yung batas. Kasi ang batas, bawal lumabas. Ay, nako. Ibang level ka, Kim Chu. Iba. Ikaw na ang kataas-taasang iba. Abot ganun siguro. Hindi ko na maabot. Kim Chu, iba. Ganun. Okay? Alam mo, may suggestion ako sa'yo, ha? Itulog mo na lang yan. O kung hindi naman, ha? Ay, nako. Mag-usap na lang tayo, mag-chat na lang tayo. Ay, nako, Kim Chu. Sakit talaga sa ulo to. Paano kaya pag naging jowa mo ito si Kim Chu, no? Sasabihin niya sa'yo, Kim Chu, sabihin niya na, bawal ka lumabas ng bahay, ha, Sabihin sa'yo, no? Sasabihin mo naman, ha? Sige, susunod ako sa'yo. Magko-comply ako sa batas mo bilang jowa ko. Pero pag nag-comply ako sa'yo, pwede na akong lumabas. Ano kaya sasagot ni Kim Chu? Ay, oo, pwede. Basta mag-comply kang wag lumabas ka, pwede ka nang lumabas. Fantastic! Diba? Fantastic! Iba talaga, iba. Thank you very much, Miss Kim Chu, ha? You're the best. I think I'm falling in love. O, play! O, ito, tuloy na natin si Kim Chu, ha? Baka sumakit na ng tuloy yung mga puso namin, kakaisip namin, eh. Franchise radio station ngayon, I think 7. Okay. Hindi nila pinasara. Tanging ABS lang ang sinara. Yung 6 na yun, or hindi ko alam kung ano yung tamang number na na-expire na rin yung franchise, nag-ooperate pa rin hanggang ngayon. So, Bakit? Ulaan mo kung bakit. Sinabi mo na rin ang sagot. O, play natin uli, ah. yun, or hindi ko alam kung ano yung tamang number na na-expire na rin yung franchise, nag-ooperate pa rin hanggang ngayon. Okay. So, nag-expire yung franchise nila pero nabigyan na ho sila uli. So, fake news ka, madam. Madam, kasasabi nga lang ng GMA, nabigyan na nga ho sila noong 2017. So, mayroon silang pinangahawakang franchise. Kayo, wala. Simple. Sila, meron. Kayo, wala. So, sila, tuloy. Kayo, hindi. Anong mahirap intindihin doon, Miss Kim Chu? Nako. ang batas. Law is Law law. is law. Wow. Una, Ah. nagtatanong Law is law daw, ha? So, law is law. Hindi ko maintindihan, ha? Eto na. Tuloy na natin sa niya. Ito, yung medyo, ito na yung, intense na drama niya, ha? kayo kung bakit ako nandito, Okay. Lagyan natin na mas... kung bakit ako nagsasalita sa mga sinasabi ko, kung bakit ko na-post yung napakahabang, mahaba akong caption sa Instagram. Tatanggalin mo din. Minara ka tuloy ni Bianca. Ayaw ko kung sinong bumbara sa'yo doon. Dapat tanggalin mo din daw. Pal din yung iba, eh. Ulitin natin. Tingnan nyo, ha? Tingnan mo naman. Sila nagbabarahan, eh. Play natin. Play, ha? Sa mga sinasabi ko, kung bakit ko na-post yung napakahabang, mahaba akong caption sa Instagram. Okay. Tatanggalin mo din. Minsan kasi, Dapat tanggalin mo din daw. Sabi ng kasamahan mo. Binabara ka ng kasamahan mo, te.
Alam mo, sa tingin ko, busit na busit sa yung mga kasamahan mo. May pagka-brat kasi yung dating mo eh. Kawawa ka naman, Kim Chu. Kim Chu, kung ayaw mo, kung sila galit sa'yo, dito sa akin, aalagaan kita. Kim Chu talaga, oo. O, go! Sa dala ng galit. O, tingnan mo, napana. Ulitin ko ha. Tingnan niyo yung reaction ni Kim Chu ha. Parang, buwisit to, binara pa ako ha. Tingnan mo ha. Nagsasalita sa mga sinasabi ko. Okay. Kung bakit ko na-post yung Tingnan yung napakahabang, reaction niya ha. mahaba akong caption sa Instagram. Tatanggalin mo din. Minsan kasi, sa dala ng Dali galit, lang, binabara mo daw sa siya eh. dala ng lungkot, may masasabi kang salita na nakalimutan mo na artista ka na pala. Kasi kami, bilang artista, nakakulong kami dito sa bahay na wala kaming magawa para sa kumpanya na pinagtatrabuhuan namin na tumutulong sa amin. Sandali ate, hindi lang naman ikaw ang nakakulong sa bahay nyo. Lahat po tayong mga Pilipino nakakulong sa bahay natin. At wala hong kinagagawan yung franchise nyo kaya tayo nakakulong sa mga bahay natin. Nakakulong ho tayo sa mga bahay natin kasi may lockdown. Wala hong kinaugnayan yan sa franchise ninyo. Ate, please lang. Huwag mo naman kaming pinapaikot-ikot. Naku. Ito lang ang kaya naming isukli sa kanila sa panahon ngayon. So, nung lumabas yung post ko sa Instagram, ang daming nagtanong, Kim, okay ka lang? Kim, okay ka lang? Pwede ba ako magtanong din sa'yo ng Kim, okay ka lang? O silang sagutin. Sabi, Kim, burahin mo yung post mo. Hindi ikaw yun. Sabi ko, sandali lang. Yun ang nararamdaman ko. Sabi niya, sandali lang, naniwala naman kayo sa kaplastikan ko. Ito talaga ako eh. Ito talaga ako. Alam nyo, pasensya na, magko-comment lang ako. Alam nyo, sabi nga ng isa kong kaibigan, pag may krisis daw, doon mo talaga nalalaman kung ano ang tao, kung sino talaga yung tao, kung anong klaseng kaugalian niya. Sabi nga, crisis does not destroy you. It only shows who you really are. Tandaan niyo yan. Isaksak niyo yan sa kokote ninyo. Dahil sa problema, kaya ka bumabagsak, kaya ka sa problema, kaya ka nasisira, kaya ka nagiging gago, kaya ka nagiging barumbado, kaya ka nagiging basagulero dahil sa problema. Hindi ho. Ang problema ho ay pinakikita lang lamang niya yung totoong anong nasa puso mo, kung sino kang tao. Parang ginto yan eh. Yung ginto, malalaman mo kung pure yan, pag dumaan yan sa apoy, pag umapoy, pag dumaan yan, malalaman mo kung peke. Doon, yun mo makikita ugali ng tao. Ito, yung mga nagko-comment sa kanya, mga kaibigan niya, na nagko-comment sa kanya, Kim, hindi ikaw yan. Naloko sila nung pinalalabas ni Kim sa mga Instagram niya. Pero ito talaga siya. Ito yung talagang totoo niya. Lumabas nung dumaan sa pagsubok, dumaan sa krisis. Yan, lumalabas yung mga totoong tao pag dumadaan sa krisis. Kaya ngayon, kung ano ugali mo, kung ikaw lumalabas ka ngayon, ngayon sa kaguluhan sa mundo na ito, sa pandemic na ito, kung ano ba nangyari sa'yo? Naging reklamador ka ba? Naging matulungin ka? Naging makabayan ka ba? O naging salot ka sa bayan? Lalabas ang totoong kulay mo pag dumaan ka sa krisis. Yan ang tandaan natin. Tuloy. Yun ang gusto kong sabihin. Kasi, kaya naman nagagalit ang isang tao dahil nasaktan siya, nalungkot siya. Kung hindi ka nasaktan, hindi ka naman magagalit. Oo, nagalit ako. Pero wala na akong magagawa. Ang tanging magagawa ko lang is ipaglaban yung tahanang tumulong sa akin na napakaraming taon. Ako naman, I am speaking in behalf sa lahat ng mga taong nangangarap pa. Kasi ako, ordinaryong tao lang ako sa Cebu. Dati, nangarap lang ako na gusto ko balang araw makita ko yung sarili ko sa telebisyon. Gusto ko balang araw
maahon ko yung pamilya ko sa hirap. Okay, okay. So, nilagyan ko ng pangarap yung sarili ko na dahil sa istasyon na yon, Okay, natulungan ka. may posibleng matutulungan ko yung pamilya Okay, ko. May posibilidad na Oh. makakaalis kami sa maliit na kwarto na yon, may aahon ko Okay, sila. salamat. So what more kung sa dami-dami ng Pilipino na nangangarap, sa dami ng ordinaryong tao na nangangarap, na parang tinanggalan niyo sila ng pag-asa. Bakit naman? Dahil maraming platform ang ABS, meron tayong Sandali. Bakit naman sila nawalan ng pag-asa porket wala ng ABS? Ha? So, ibig sabihin, ang ultimate dream ng mga artistang, ng mga kabataan ngayon, yung mapasok sa ABS-CBN? Parang di naman ata, ate. Alam mo kung anong ultimate goal ng mga kabataan ngayon, ha? Sasabihin ko sa yung sikreto. Sumikat sa TikTok. Magkaroon ng vlog sa YouTube. At saka alam mo kung ano pa? Para lang sa kalaman mo, kumita ng pera. ABS-CBN? Akala mo, yun ang pinaka-dream of our dream, ha? Yung talaga mapasok ka sa ABS-CBN? Aba, ate, medyo napakataas naman ata ng tingin nyo sa network ninyo. Paano naman yung mga gusto maging kapuso? Kita mo nga, dami nga nilang artistang bago di ba? Hindi mo na nga malakilala kung ano mga artista nila. Lagyan dapat ito ng name tag sa mga noon nila yun So wala nang nangangarap sa GMA? Puro sa ABS? Paano yung gustong maging artista ng TV5? Gustong sumali sa Wow Mali? Di ba ngayon, ang daming mga kabataan ngayon prank ng prank. Di ba? Saan ba nagsimula yan? Sa Wow Mali. Di ba? Wow Mali ang may pasimuno niyan. So ibig sabihin nun, ang pangarap nila maging Wow Mali. Hindi ABS-CBN. Huwag niyo namang niloloko mga kabataan ngayon. Yan ang mga pangarap ng kabataan ngayon. Ang maging star sa Wow Mali. Kaya lahat na lang pinrank Bira ka Kim Chu. Sige, pasok Kim Chu. kahit sa pinakabata, The Voice Kids, Okay. Mini Miss You, Okay. hanggang sa pinakamatanda, kakanta sila sa tawag ng tanghalan, 40 to 60 years Sandali, old. paano naman yung Little Miss Philippines ng Itbulaga? Diyan nga sumikat si Aisha Sigera Ang cute-cute nga niya ni Aisha Sigera, di ba? Gumaganon-ganon pa, ang cute-cute nun dati, paano na yun? Pangarap ng mga kabataan yun sali kang Little Miss Philippines, di ba? May Aisha Sigera ka, ang cute-cute nun, Ikaw talaga, hindi ko nga, never heard nga yung sinasabi mo, mga binabanggit mo. Simula bata hanggang matanda, may platform ang ABS para tulungan ang ordinaryong tao. Pati naman ang Jimmy, So, bakit nyo tatanggalan ng pangarap at pag-asa ang isang tao? Sandali, hindi namin tinanggalan ng pangarap ang isang tao. Ang tinanggal yung franchise nyo, yung channel ninyo, kasi wala kayong franchise. Mambira naman, Yung pangarap nila, tuloy-tuloy pa din yun. Sus! Naman, Bakit nyo tatanggalan ng platform? Uy, ate, ang daming platform. May online, may Facebook, may Facebook, may TikTok, may Instagram, ano pa ba? May Is My Girl, ang daming platform. Anong gusto mo pa mga platform? Lahat na Twitter, sa Twitter, mga dyan, pawok dyan. Walang kwenta dyan. Pabubuhan dyan di ba? Ang dami-daming platform. Ano bang, may YouTube pa. Sus naman si ate, may ano pa, yung mga gustong gumawa ng skandal. Pwede dun sa kaya sa di ba? Ang dami-dami yan. Kita mo yung isang, yung dancer na ritokada? Lahat na ng skandal, ginawa niya para sumikat, di ba? Ang dami-daming platform. Pwede nyo ba ipalabas sa ABS-CBN yan? Ang pangarap ng mga kabataan ngayon, maging, ballstar. Biro lamang. Chill, real talk lang. Di ba? Sige nga, pwede mo bang ipalabas sa ABS-CBN yung my words, my boobs, yung mga ganon-ganon? Hindi mo naman pwedeng palabas yun sa ABS-CBN na may pag ganon sa boobs. Di ba? Hindi. Yun ang pangarap nila. Ipalantakan yung mga boobs sila. Hindi nyo naman kayang gawin yun. May platform sila sarili. Sus naman, Ikaw talaga. Ang tao na, gusto ko sumali sa ganito dahil kapag nanalo ako, baka mapagamot ko yung lola ko.
Gusto ko sumali dun sa contest na yun dahil kapag kung hindi man ako nanalo, may consolation prize ako. Pwede kong ipabili ng masarap na pagkain at mag-iiwan yun ng ngiti na, uy, nakita niyo ako sa TV. Yung saya, Actually, kahit yung hindi makita sa TV, kahit mag-trending ka lang sa Facebook, pwede na eh. Di ba? Ngayon, hindi na. Yung TV nga, tumitingin lang ng trending sa Facebook eh. Ang dami-daming ang galing-galing din sa Facebook yung nagte-trending sila. Oh, si ate naman, no? Huwag naman puro ABS-CBN lang ang sikat. yung saya ng bawat Pilipino na kahit maliit Oh, lang, ano? pinagkaitan niyo sila ng saya sa panahon na to. Bakit niyo tatanggalan ng platform Hindi ang nga mga namin ordinaryong tinatanggalan tao? ng platform. Ang tinanggal ng Kahit channel nga, nyo. ordinaryong tao. Ganito ate ha, para magkaliwanagan paulit-ulit na ito, nabibwisit na ako ha, lo ka pa dyan ha. Ito lang ha, tuloy ang ABS-CBN. Kung gusto niyo magpalabas kayo ng lahat ng bahay ni Kuya, paulit-ulit na bahay ni Kuya, paulit-ulit na probinsyano, pwede kayo maglabas online, YouTube, kung saan-saan pwede nyo ilabas. Ang nawala lang yung channel kasi wala kayong permit. Ganun lang kasimple yun. Ate, yung platform nandyan pa rin. Pwede pa rin kayong, yung mga manamanahan nyo dyan, yung director nyo dyan, pwede pa rin kumuha yan ng mga artista. Ha? Tuloy-tuloy pa rin. Pwede pa kayo, ha? Kung hindi man kayo makashooting ngayon, hindi dahil sa franchise, dahil may lockdown. Okay, linawin natin yun, ha? Hindi kayo nakakapag-shooting, nasa bahay kayo dahil may lockdown, hindi dahil sa wala kayong franchise. Baka akala nyo yun ang usapan dito. So, tuloy-tuloy pa rin ang platform ninyo. Ha? May online pa rin kayo. Nandyan pa rin yung mga pangit ninyong pagmumukhang lumalabas sa online. Ha? Ha? Kasing pangit ko. Hindi ko sinasabing gwapo ako, ha? Oh, linawin natin. Baka sabihin nyo, pangit-pangit mo naman, ha? Eh, totoo naman, eh. Bakit ba? O, tuloy, Kim Chu. Tao na nasa probinsya, pwede mag-audition gamit lang ang internet para lang maabot sila. Para makakanta sa tawag ng tanghalan. Yung mga ganun. Yung mga simpleng bagay, Sandali, ah. simpleng Mismong sinabi mo, kinonflict mo na kagad, eh. kahit nga ordinaryong Oh. tao na nasa probinsya, pwede mag-audition gamit lang ang Yun internet pala, eh. para May lang maabot internet. sila. O, ikaw na nagsabi, may internet. Para makakanta sa tawag ng tanghalan. Yes. Yung mga ganun. Ay, naku. Yung mga simpleng bagay, Simple nga. simpleng pangarap, na kung para sa ibang tao simple, pero para sa taong yun, isang bagay na yun na hindi niya makakalimutan buong buhay niya. May internet niya. Di ba tama So, ka? bakit Actually, niyo sila naman, lilimitahan? nililimitahan. I'm not saying na walang ibang channel na pwedeng salihan ng medyo mga na ano siya, nahibas-masan siya doon, ha? I'm not saying na walang channel. Sandali, baka banatan ako ng GMA. Nahimas-masan niya kagad doon, ha? O, tingnan mo, ha? Ulit, ha? Nahimas-masan sa sinabi niya kasi sabi niya, parang, sobrang yabang ko na ata. ABS-CBN lang pinagmamalaki ko. O, tuloy. sila. Oh. Ha? Para makakanta sa tawag ng tanghalan. Yung mga ganun. Yung mga simpleng bagay, simpleng pangarap, na kung para sa ibang tao simple, Okay. pero para sa taong yun, isang bagay na yun na hindi niya makakalimutan buong Eh, buhay saan nyo niya. nakuha? Internet, di ba? O, saan nyo ilabas? So, bakit niyo sila lilimitahan? Nilimitahan saan? I'm not saying na walang ibang channel na pwedeng salihan ng mga pa-contest Oh. ng mga ordinaryong tao. Bigla kang bumawi. Pero kung mas maraming channel, mas maraming mabibigyan ng pagkakataon. Oh. Lalo na ang ABS, na maraming platforms para sa ordinaryong tao. Ano ba pinaplatform? Kaya kayo mga basher, mga Oh. trolls, kung masasakit na salita yung sinasabi niyo sa amin, hindi kami nakagraduate, mag-artista na lang kami, wala akong pakialam. Dahil Hindi rin sa ako nakagraduate, eh. So, paano na? Ang dami sabing hindi nakagraduate. Taas-taas ka kami ng mga hindi nakagraduate. Ikaw naman, masyado mo naman pinapaawa yung sarili mo. kong to, napatapos ko ng pag-aaral yung 4 na kapatid Oh. ko. Ayun, Naalis ko sila dun sa bahay na maliit na nagsisiksikan kami. ano? Kung nagawa ko, magagawa din yun ng ibang tao. Ako din. Alam mo, kahit hindi ako graduate, ha? Meron ako sariling telebisyon. Kahit hindi ako nakagraduate, nakaka-broadcast din ako sa lahat ng platform. O, di ba? Ate naman, masyado mo naman masyado mo naman, kawawa ka ako, dahil kawawa ako, ha? Hindi naman. Gaya mo naman, porkit di graduate.
Sus naman. Tsaka at the same time, napapakain ko rin yung mga tao na empleyado ko. Oh. Wag naman masyadong paawa. Si ate naman, oh. Tulong ng ABS-CBN. Kaya sa MTC, NPC, makinig daw kayo. dumudulog kami sa inyo Ano talaga? na sana bawiin nyo na yung cease and desist order. Sana hayaan nyo na kaming mamahayag. Ay, sana, Pwede kayo mamayag, ate. Sabi mo dyan, anong hawak ba ng mga NTC mga bibig ninyo? Ayan nga, ang dami-dami nyo diyang artista, nagdadaldal dyan eh. Hawak ba ng NTC mga bibig ninyo? Kung hawak nila, gusto ko rin mahawakan. Kim Chino naman, oh. Ito, pinagluluko tayo, oh. Luko talaga itong artista na ito. ibalik nyo na Oh. ang ABS-CBN. Ako po si Kim Chu, Ako naman si Banat Bay. kapamilya. Kakosa. Salamat. Ayun na, ayun na. Okay. Na, tapos na si Kim Chu, ha? Ha? Ay nako mga kakosa, ha? Hindi ko talaga maintindihan kung anong mundong pinapasukan nito ni Kim Chu, ha? Pero ito, walang biro ito, ha? Sabi ko sa inyo, hindi ako mahilig sa artista. Sa katunayan, hindi ako nanonood ng telebisyon. Bisit ako sa mga artista. Pasensya na ako kasi lalo na yung mga Pilipino na artist, tsaka yung mga teleserye na mga sa Pilipinas. Yung ang tagal ng titigan. Mga 10 seconds to 15 seconds ng tititigan bago magsalita. Ha? Sa ibang mga pelikula, sa mga ibang ngayon pinanonood ko sa Netflix, galing mga Espanyol, mga pinanonood ko Korean, ang bilis ng takbo sa Pilipinas. Ganyan, no? Kaya visit ako sa mga artista ng yung mga pelikula ng mga teleserye, pinahaba ng pinahaba, paulit-ulit lang. Tapos yung commercial niya, mas madami pa dun sa palabas. Inis na inis ako sa mga artista. Pero, dahil sa ginawa nito ni Kim Chu, medyo, kung ako tatanga-tanga, ay medyo ay, oo nga, tama si Kim Chu, Ay, oo nga, may point siya. Pwede. Kung ako si Kim Chu, kung ibang tao ako, nakaka-inlove naman si Kim Chu. Ang sarap paniwalaan, Ang ganda siguro maging jowa nito. Di ba? Talaga namang nakakaano kaya talagang ginamit Ginamit ng istasyon to Ang galing ng istasyon na ito, talagang gumagamit sila ng yung bata-bata, yung kasi imaginein mo si Agot Isidro yan, Imaginein mo si Agot Isidro nagagaganyan, Ang sarap ilipat kagad yung channel, di ba? Ito, at least papanoorin mo. Okay, napanood mo. Pero kasi Agot Isidro, naku po. Next tayo, Next. Ito na, si Hambongero. Okay. Martin, pasok, Pasok. Okay, pasok. Magandang gabi po. Magandang gabi din. Sa lahat ng mga Pilipino ngayon, sa lahat ng mga Pilipino na nanonood sa amin ngayon. Okay. Kami po yung nagpapasalamat dahil binigyan nyo kami ng oras at pagkakataon No choice para kami. marinig ang aming mga Malabas kayo damdamin. namin sa feeds namin Ito po yung walang nagpunto sa amin. Talaga? Kami po mga artista, nagtulong-tulong, nagbuklod-buklod kasi gusto namin mailabas Yung kung ano po yung nararamdaman namin ngayon. Sigurado ka bang yung nararamdaman mo, hindi yun sa mga Kung nararamdaman ako po mo? ang tatanungin, hindi ko mapaliwanag at hindi ko rin po alam kung paano ako magsisimula dahil Mahirap po talaga pagka wala akong laman ng papaliwanag mo, pag medyo wala ka sa katwiran. Mahirap po talagang ilabas. Mahirap talaga simulan. Kung hindi mo alam ang pinagsasabi mo, tingnan nyo kung paano sa lumipat-lipat ng issue tingnan nyo. Panoorin nyo. Tingnan nyo medyo nag-iisip na siya, saan ba ako magsisimula? Parang hindi ko alam point ko, parang gusto ko lang mapansin. sobrang galit po na nararamdaman ko. Okay? Hindi po dahil sa nawalan lang kami ng trabaho. Ba't ka galit? Hindi ganun kababaw yun. Anong kinagagalit mo? Kung ako tatanungin, Ano? matagal ko ng pinaghandaan po yan. Okay. Kasi po, alam ko, ang pag-aartista ay hindi pang habang buhay. Okay. Tama ka dyan. Maaari ngayon,
gusto ka, sikat ka, pero lahat yan, wala pong kasiguraduhan. May point ka dyan. Kaya lahat po yung pinagandaan ko. Okay. So, handa ka na. Ngayon po, Pinagandaan mo, so handa ka na. pinagdadaanan ng buong mundo Okay. dahil po sa COVID-19. Okay. Alam niyo po, sabi ko sa sarili ko, Ano yun? na proud po ako. Bakit? Kasi sabi ko, Hmm. hindi ko akalain na mapaghahandaan ko ang mga ganitong sitwasyon. Na ang buong pamilya ko, Ano? na pagsama-sama ko. Okay. Yun, pangarap ko lang po dati yun. Sabi ko, Palakpakan natin. basta pangarap ko lang, Tagumpay ka sa pangarap mo. makapagpundar ako para sa pamilya ko, para mabuo ko sila. Okay. Kasi bata pa lang po ako, watak-watak na po kami. Okay. Ano yan? Maganda yan. Hanggang dumating na po That, yung good job, pagkakataon. Brad. Good job. Nabigyan ako Good ng job. oportunidad para magtrabaho sa ABS-CBN. Good job. Dahil po Dahil doon, doon, natupad po ang aking pangarap. nabuo ang pangarap mo. Nagsumikap ako. Okay. Halos hindi ako makulong. Eh, tama ka dyan. Nagsumikap ka talaga. Di ba, naalala ko nga, lahat ng klase ng pelikula nun, talagang ginawa mo. Sa ngalan ng pagsusumikap, lahat sinubo mo. Ha? Lahat sinubo mo! Sa ngalan ng pagsisikap at para matupad ang iyong pangarap na sumikat, lahat sinubo mo. Ano yung sinubo niya, mga kakosa? Ha? Baka naman ang iniisip ninyo, kung ano-anong maduduming iniisip ninyo, ha? Ang sinubo niya po yung pride niya. Kasi kailangan mo isubo ang pride mo para mag-aarte, mag-aartista ka. Kailangan subo mo yung pride mo. Okay, ha? O, tuloy tayo. O, sige, diretso. Kasi yun po ang araw-araw na dinadasal ko sa Diyos. Kahit wag niyo po ako patulugin. Okay. Bigyan niyo lang po ako ng oportunidad na makapagtrabaho Okay. na regular. O, yun. At binigay po sa akin ng Diyos yun. Wow. So, regular ka. Buti naman. Good job. Kasi napakarami hong irregular ho dyan sa ABS-CBN, di ba? Na mga nagdemanda pa nga, galit na galito sila. Kakilala pa ho nga natin yung mga ibang yan, ha? O, buti naman ikaw na regular, ha? Siguraduhin mo lang, ha? O, yun lang. Play natin ulit. Ano, dire-diretso yung trabaho na binibigay sa akin. Hindi po ako nagreklamo. Okay. Kahit dumating na sa pagkakataon, na galing sa timba, Oh. Ha? sasalukin ko ng tabo at ibubuhos ko sa sarili ko, umiiyak ako sa sobrang pagod. Buti naman, Brad, yung tabong ginamit mong pangbuhos. Eh kung yung timba ang pinambuhos mo sa tabo, ng tutsa, oh. Utang na loob natin yan, ha? O, Eh, kapag natapos po ako ng 4 a.m., may trabaho pa po ako sa susunod ng 7 a.m. okay. So ano? Halos ligo lang po Okay. ang pahinga ko. Halos ligo lang pahinga mo? Umabot ako. Ako, ihilang ang pahinga ko. Pinagyabang pa niya. Go, go! Umabot ako sa pagkataon na naliligo ako, umiiyak ako. Pero sabi ko sa sarili ko, hiningi ko to. At dahil doon, lahat po yun sinuportahan ng ABS-CBN. Wala po akong talento. Ang liit ko, ang pangit ko, ang itim ko, bulol ko, marunong mag-English. Wala akong kapasidad o wala akong Wala kang kapatidad. Ano ba yun? Ulit nga, ulit! Sandali, ha? Sinuportahan daw siya ng ABS-CBN, ha? Kahit wala siyang talent, wala daw siyang, bubulol daw siya, wala daw siyang kapatidad. Sandali, ha? Sandali lang, ha? Sandali, ha? Natatawa ko, pasensya na, natatawa ko, ha? Pasensya na, wait lang. Naalala ko tuloy yung sinabi ni Jay Sonsa, oh. Sir Jay Sonsa, kumusta na ho ang penthouse ng ABS-CBN? Di ba sabi mo noon yung mga walang talent at saka mga walang umaakyat dun sa penthouse? Ha? Si Sir Jay Sonsa ang nagsabi niyan, ha? At wala ho ako sinasabi na si, ganon, ha? Basta, ito na lang, play ulit natin. Ang liit ko, ang pangit ko, ang Ayan. Sandali, ha? So, kung pangit ka, halimaw, ganon. Wag ganon, ang bastos naman eh. Kung pangit ka, anong tawag mo sa akin? Ha? Basura, tae. Kuya naman eh. Wala naman maliitan. lahat po yun sinuportahan ng ABS-CBN. Okay. Wala po akong talento. Ang liit ko, ang pangit ko, ang itim ko, bulol ako, marunong mag-English. Wala akong kapasidad o wala akong katangian para maging artista. Pero hindi po yun ang tinignan ng ABS-CBN. Ang tinignan nila, kung ano yung kapasidad mo para magtrabaho at ipakita ang talento mo. Kala ko ba wala kang talent? Tapos sasabihin mo yung kapatidad mo na. Kala ko ba wala kang kapatidad? Diyos mio. Oh.
Sabi mo, wala kang talent, wala kang kapasidad. Tapos sinuportahan ng ibig. Sorry ha, natatawa talaga. Hindi pala ito si Coco Martin, action star eh. Comedian pala. Bira, oh. Ayoko na. Ulitin natin ha, tingnan nyo ha. Sabi niya wala daw siyang talent, wala daw siyang kapatid. Pero sinuportahan daw yung kapatid niya. Hindi, sorry ha. Hindi ko nilalait yun, no? Natatawa lang talaga ako. Lumuluha na ako. I-play natin uli. Kaya kung sabi ko, kung sipag at sipag lang, yan ang panlalaban ko. Kung determinasyon lang, yan ang panlalaban ko. Halukin ko ng tabo at ibubuhos ko sa sarili ko, umiiyak ako sa sobrang pagod. Dahil kapag natapos ko ng 4 a.m., may trabaho pa po ako sa susunod ng 7 a.m. Okay yan. Halos ligo lang po ang pahinga ko. Kaya umabot ako sa pagkataon na naliligo ako, umiiyak ako. Pero ang sabi ko sa sarili ko, hiningi ko to. Okay. At dahil doon, lahat po yun sinuportahan ng ABS-CBN. Wala po akong talento. Ang liit ko, ang pangit ko, ang itim ko, bulol ako, marunong mag-English. Wala akong kapasidad o wala akong katangian para maging artista. Pero hindi po yun ang tinignan ng ABS-CBN. Tinignan nila kung ano yung kapasidad mo para magtrabaho at ipakita ang talento mo. Kaya kung sabi ko, kung sipag at sipag lang, yan ang panlalaban ko. Kung determinasyon lang, yan ang panlalaban ko. Kung pangarap lang, yan ang panlalaban ko. At hindi po ako nagkamali doon. Sige na nga. Kaya ang ginawa ko, pinagsumikapan ko lahat. Lahat ng trabaho, lahat ng oportunidad, ginawa ko. Sabi ko noon, nung natupad ko na ang pangarap ko, sa kapag patayo na po ako ng bahay, para pangarap ko makapagsama-sama kami ng kapatid ko. Sabi ko noon sa sarili ko, dun ba matatapos yun? Natupad ko na yung pangarap ko eh. Naibigay na sa akin ng Diyos yun. Okay. Ano pang ano naman ngayon ang maibabalik ko sa naibigay po sa akin? O ano? Sabi ko sa sarili ko. Ang turo sa akin ng lola ko, dapat marunong kang tumanaw ng utang na loob. Wala ka sa lola ko. Yung lola ko, ang turo niya sa akin, pagkakain ka daw ng bayabas, lalagyan mo ng asin. Iba ka talaga, Coco. Go. Alam ko po na kung ano man ang narating ko sa buhay ko, kung ano man ako ngayon. Ano? Yun po ay utang na loob ko sa lahat ng mga taong sumuporta at nanood po sa amin. Ngayon? Sa lahat po ng mga taong umahanga sa amin. At dahil po sa tulong ng ABS-CBN. Alam niyo po, minsan hindi kami pinilit. Minsan wala sa amin sinabi na parang, tumulong ka naman, pumunta ka doon. Wala sa amin sinabi. Lagi lang pinapaalala po sa amin ng mga boss po namin. Itong lahat ng ginagawa namin, ang kapalit nito, ay serbisyo para sa bayan. Palakpakan! Kaya kung mapapansin niyo po, kahit ano po ginagawa namin, gumagawa man ako ng teleserye, kasabay po nun, gumagawa ako ng pelikula, nag-shoot po ako ng commercial. Kung magkakaroon po kami ng pagkakataon, kaming mga artista, nagpupunta pa po kami sa mga probinsya. Bakit po? Para makapagbigay ng konting kaligayahan sa mga tao. Brad, pinagloloko mo ako. Nagpupunta kayo ng probinsya, nag-show kayo doon kasi may talent fee ka. Hindi para pasayahin. Pinagloloko mo naman kami. Ito lang hirap kasi sa mga kababayan natin eh. Kaya inis na inis ako sa kaplastikan ng mga artista na ito.
sasabihin nila nagpupunta kami dyan sa probinsya para magpasaya, para please lang, pupunta kayo dyan kasi ang laki ng bayad sa inyo para magpasaya sa mga piyesta. Hindi dahil libre at gusto nyo tumulong sa bayan ninyo. Sige nga, pumunta ka nga dyan, mag-show ka ng walang bayad. Sabihin mo nga sa akin, imposible naman, kuya naman. Tayo, talent manager din ako. Ano, pupuntahin ko yung Mocha Girls doon dahil walang bayad? Pambihira ka naman, no? Huwag naman tayo magluko-lukuhan. Unless, kampanya yan, naniniwala ka dun sa kinakampanya mo, pwede pa, papayag ako dyan, ginawa namin yan. Pero yung pupunta ka lang doon, wala namang kampanya, pupunta ka lang doon dahil gusto mong pasayahin yung tao doon? Pambihira. Ano yun, walang bayad? Para naman tayong pinagluloko. Ano kami, pinanganak hapon?